May boyfriend na pala yan eh. Bakit pa ako didiskarte? Alam mo kung makapaghihintay ka lang. Pag-graduate ko, pakakasal tayo. Napakabata mo pa para isipin ang magpapakasal. Pag-graduate ko, 21 na ako. Patay na ang dad. Ano pang pag-aagawan mo? Ang alaala ng daan, tayo lang dalawang may karapatan mag-uusap sa pagkakaroon. Paano kayo nagkakilala ng dad? Professor ko siya sa school. Bento ko sa kanya dahil niloko niya si Mami. At huwag mo sasabihin sa akin na walang pasya ng galit ko dahil ngayon kitang-kita ko ang ebidensya. Galit ka pala eh! Bakit nandito ka? Ba't pumunta ka pa rin? Di ba dapat galit ka sa babae na dahil mo? Buntis din ako sa Panginoon. Kaya hindi ko kaya buhay si Mikila. Andito naman ako eh. Mahal kita, Rick. Oh, makakangos ka na naman. Ano, may nahabol ka na naman chicks, ano? Tinakbuhan na naman ako ng babae. Bakit lahat ng babae nililigawan ko, tinatakbuhan ako? Alam mo, Ans, maligo ka lang. Ayos ka na eh. Pare, naliligo naman ako eh. Eh bakit ikaw rin, tinatakbuhan ka rin ng babae? Hindi ako tinatakbuhan ng babae. Hindi nga ako makalapit eh. Ano, dala mo na? Ah, ito. Ito ang hindi tatakbo, pare. Teka mo na. Teka. Latest issue ba yan? Pare, collector's item. The best of 1990. Okay ba? Thank you! Saka mo na. Yung pera mo na. Akala mo ng pera. CO dito, pare. I need cash. Okay, babayaran kita. Magkano yan? $500. 500? Yes. Ito? Oh! $15 lang yan, oh. Pare, isipin mo naman nagpagod pa ako papuntang Tao, okay? Nagpagod pa ako, gasolina, okay? Okay, 300. Okay. Okay? Okay. Bukas yung balance, 200. Pare, kailangan ko ng pera. Kay Joey ko na lang kaya ibigay ito. Ayun na nga, isa Sa yan. manyak na rin yun. Ayun na, bukas nga bibigay ko sa'yo. Kailan ba kita niloko? Okay? Bukas yung 200 pag withdraw ko sa bangko. Uy, si Maribel, pare, lapitan mo, si Maribel. Lapitan mo. Akala mo na. Ano sasabihin ko? Sabihin mo, I love you. I love you. Yes. Nagkusampalin ako niyan. Eh di sabihin mo, naghahanap yung nanay mo ng bagong ST Queen sa production ninyo. Di ba? Gagawa kang pelikula. Di ba? Nga ba? Niloloko mo ako eh. Eh di mag-snack kayo. Dali. Snack. Teka. Pero muna ng 300, ha? Naman eh, broke ako. Pare, kailangan ko rin ng pera. Babayaran kita bukas. Kailan ba kita niloko? Mag-withdraw ako sa bangko. Okay? Ayos ba yan? O sige, lapitan mo na bago dumating yung boyfriend yan. Maribel, pwede ba tayo mag-snack? Teka. May boyfriend na pala yan eh. Bakit pa ako didiskarte? Pare naman, hindi pa kinakasal yan. Habang hindi pa kinakasal yan, pwede ka pa sumingit, di ba? Sumingit! Oh, eh kung bubugin ako ng boyfriend niya, patakot yung boyfriend nun. Bilisan mo na, lapitan mo na. Akin yung pera. Yung boyfriend niya. Wala, huli ka na. Diyan na boyfriend niya. May Playboy magazine ka naman eh. Bukas mo na lang bayaran sa akin yung 200 mong kulang. Okay? Oo, ang kulit mo eh. Mike, katulong yan ah. Mike! Okay, Dave. Mike! Ang daddy mo nasa ospital. Na-aksidente sa kotse niya. Listen to this, Tom. May magandang review ang pelikula ko. Nagawang pagsanibin ni Direk Chona Ronquillo ang sining at komersyalismo sa pinakahuli niyang obra na kasalukuyang pinipilahan sa mga sinihan ngayon.
If you can, pisilin mo ang kamay ko. Please. You've got to live for me. Tonight. Pahinga na kayo sa bahay. Sige na. Kagat pa kayo walang tulog eh. Babantay kita. Mike, alam mo lang pagkatapos dad. Tawagan mo lang ako sa bagay. Bakit ngayon ka lang? Dito ba nakita si Lorraine? Ako si Mike. Anak ako ni Tony Ronquillo. Bakit? May nangyari ba sa kanya? Patay ng dad. 3 araw na. Na-aksidente siya ng isang linggo. Isang araw pa sana dapat ako nakapunta dito kaya bibigyan niyo sa akin yung address eh. Kaya pala halos araw-araw tumataas siya dito. Pagkagaling niya sa university. Last week ko pa siya inihintay eh. Gusto ko naman tumawag sa inyo pero mahigpit niyang pinagbili na huwag ako tatawag sa bahay niyo. Kailan ang libing niya? Bukas ng umaga. Pwede ba ako magpunta sa punerarya?
nandun ang mami eh. Saka maraming tao. Huling gabi na kasi to eh. Saka maraming pressure dumarating. Sana hindi na lang ako nagtanong. Hindi man na niya hinintay yung baby namin. Hindi niya man lang hinintay na makapangalan ako bago siya mawala. Bigla na siya manes. Sana nakita na. Sana nakita na. Oh. Naalala ko nung nag-aaral pa lamang kami na dati. Gusto niya talaga maging doktor. Noble profession daw yun. Yeah. Noble profession din naman ang pagtuturo. Kaya lang, walang pera dyan. Kaya namagtanan kami. Galit na galit ang lola mo. Paano pa raw ako magiging sikat na artista? Nag-asawa ako kagad. May pagka-stage mother kasi ang lola mo. Ang mama talaga. Ayaw niyang maniwala na love ako talaga sa daddy. Dahil first boyfriend ko pa lang daw siya. Kaiba talaga kami ng ugali ng dad mo. You were so different. I'm surprised we lasted this long. Your father, he was so set in his ways. Maski sa mga opinion niya. Madalas namin pagtalunan ng mga maliliit na bagay. Alam naman niya kasi pikon ako eh. Kaya kung minsan sinasadya niya akong inisin. Ang madalas namin pagtalunan ay ang mga pelikula ko. No need to this. I was always so critical and judgmental. We used to have violent fights. Oh God, I couldn't live with those fights. But I can't live through this. I miss him so much. I miss your daddy so much. Magmerienda ka muna. Kira, paano kayo nagkakilala ng dad? Professor ko siya sa school. 5 taon na nakakaraan. Mabait siya sa akin. Tsaka, simulat sa pool pa lang, nahalata ako na special ang tingin niya sa akin eh. Lagi nga ako umaabot sa subject niya. Pero hindi niya ako binabasa. Ibig mong sabihin, 5 taon na kayong... 5 taon na kami magkakilala, pero last year lang kami nagkaroon ng relasyon. Pero alam mong may pamilya ang dad. Alam ko, pero mahilig na siguro ako sa mga may asawa.
Nung unang dalawang naging boyfriend ko, malaki ang agwat na edad sa akin. Pareho rin sila may asawa. Yung isa, byudo. Yung isa naman, hiwalay sa asawa. Siguro naghahanap lang ako ng father figure. Kasi natatandaan ko, maliit pa lang ako. Separate na mami ko tsaka daddy ko. Ikaw, kanino ka mas close? Sa mami ko. Mas boy ka nga daw eh. Hindi ako mama's boy. Mas close lang ako sa mami ko. Alam mo, nung una kitang nakita, kamukhang kamukha ka ni Tony. Kaya nung nakita kita, alam ko anak ka ni Tony. Hindi alam ng mami na may ibang babae ang dad. Babae. Yung ba tingin mo sa akin? Babae ng daddy mo. Mahal ng mami ko ang dad. Masasaktan siya pag nalaman niya tungkol sa inyong dalawa. Paalam mo ba? Depende. Bakit? Natatakot ka ba pag nalaman ng mami? Hindi. Bakit ako matatakot? Kung may kasalanan naman kami ni Tony, siguro may pagkukulang din ng mami. Wala siyang lalaki. Nasisiguro mo? Hindi immoral ang mami. Hindi niya magagawa ang ginawa sa kanya ng dad. Alam mo ba kung bakit muntik na maghiwalay ang parents mo? Sinabi sa akin yun ni Tony. Hindi totoo yun. Chismis lang yun. Nasa showbiz ang mami. Sinisiraan lang siya ng mga reporters na galit sa kanya. Ni minsan hindi nagawan lokohin ni mami ang dad. Lagi siyang laman ng magazine. Nabablind item siya. Sinabi sa akin ni Tony yun. Ako ang nakakaalam na malinis ang mami. Dahil anak niya ako. Huwag mong siraan sa akin ang mami para i-justify ang relasyon niyo ng dad. Kayo ni dad ang may atraso sa kanya. At kahit anong pagkukulang ng mami, she doesn't deserve this. Is it 9 o'clock already? Wow. Gabi na pala. Hindi ko na malayan. Same signing. I want to talk. Uminom ka na naman. Tataba ka ulit yun. Di malay Robins ulit. Mike. Meron akong gustong malaman. And I want you to be perfectly honest with me. Natatandaan mo ba yung chismis tungkol sa aming dalawa ni Robert? Oh, come on, Mike, don't be coy with me. You know exactly what I'm talking about. Because all over the movie magazines. Isang direktor nagkaroon ng affair sa kanyang assistant, remember? Nakalimutan ka nun. Naniwala ka ba sa chismis na yun? Was it true? Nagkaroon ba kayo ng affair ng Robert na yan? Would you have hated me if I did? Did you? Hindi ko matandaan kung kailan nagsimula. But your father and I, we just started growing apart. Habang lumalaki ang pangalan ko, ang kita ko, lalo naman lumaki ang pagitan namin ng dalawa.
Pwede sana ako magkaroon ng affair kay Robert. For a while, I thought I was falling for him. But I knew your father loved me. Kahit napakalakas na puso, hindi ako nagpadaig dito. I couldn't betray your father. I couldn't have the affair. But I did. And that's the whole truth. I believe you, Mom. Tama? Hindi totoo yung chismis na naglabasa noon. Hindi pinatulan ni Mami si Robert. Sinabi niya sa akin yun. Sinabi niya, kaya naniniwala ka. Siyempre, maniniwala ako sa kanya. Mami ko siya eh. Tsaka hindi siya sinungaling. At sino sinungaling si Tony? Nagsuspecha siya kaya siya nagsiselos. So walang basehan yung mga nabasa niya? Basta nagselos na lang siya, ganun ba? Ano bang gusto mong palabasin? Na hindi magkaselos ang dad na walang katibayan? Eh wala kang katibayan eh. Bata ka pa nga, Mike. Hindi kailangang makita ng dalawang mata mo para mapatunayan mong nangangaliwa ang asawa mo. Hindi na ako bata. At maliwanag sa akin, maliwanag na sinabi sa akin ni Mami na niloko siya ni Dad. Sinabi rin ba niyang mahal niya daddy mo? Alam ko, mahal niya si Dad. Hindi niya na kailangan sabihin sa akin yun. Hindi niya sinabi dahil hindi niya na mahal si daddy mo. But yun na sinabi niya sa'yo. Yun ba? Yun ang sinabi ng mami sa Dahil daddy ka mo. mas lying. Talagang malaking galit mo sa daddy mo. Galit ako sa kanya dahil niloko niya si Mami. At huwag mo sasabihin sa akin na walang basehan ng galit ko dahil ngayon kitang-kita ko ang ebidensya. Galit ka pala eh! Bakit ka dito ka? Ba't pumupunta ka pa rito? Di ba dapat galit ka sa babae ng daddy mo? Inihabiling ka sa akin ni Dad. Kung hindi, hindi niya na sana binigay sa akin yung address mo. Obligasyon kong... Ano? Naalagaan ang pangalawa niya mag-ina? Ewan ko! Siguro nag-guilty siya, kaya siya nung umpisa sa akin bago siya namatay. Hindi ko alam, ewan ko! Ngayon alam mo na! Ano ngayon? Hindi ko alam, ewan ko! Alam mo! Dahil gusto mo, maramdaman ko rin naman konsensya ako! Siguro, sige, okay, siguro. Pwes, hindi mo ako makukonsensya! Hindi mo ako makukonsensya! Ang napagitan sa amin ng daddy mo! Ano? Ano kaya na ako? Sandali. Mike, hintayin mo ko ah. Hintayin mo lang ako. Huwag ka muna makanganak ha. Bilisan mo, Mike! Ay, bilisan mo, Mike! Kamusta ka na? Ito, mabuti na. Nakita mo na yung baby. Dala-dala ng nurse, nasa nursery. Akala nga ng nurse ako, tatay eh. Ano sabi? Ikaw na, ano nga pinapangalan ng baby? Michael. Michael, pangalan ko yun ah. Oo, yun ang gusto ni Tony. Talaga? Mike, huwag ka na magalit sa papa mo. Mahal na mahal ka niya. Ang sinasabi niya sa akin na nabubuhay pa siya. Tsaka Mike, huwag ka rin magagalit sa akin ah. Kasi mahal na mahal ko ng papa mo eh. Huwag ka nang umiyak. Yeah. Michael ah. Michael. Mike! Ano ba? Bakit? May lakad ako. Saan, chicks? Hindi, bakit? Dude, tingnan mo to. Discount card sa Malikaya. Magaganda masahista doon. Titreat kita, pare. Loko, magka-AIDS ka pa dyan. Hindi, magpapamasahe lang naman tayo eh. Ikaw, bahala ka, gamitin mo. Samahan mo naman ako sa Sabado. Sa Sabado? Hindi ako pwede sa Sabado. Gumagawa ka ng sarili mong lakad, hindi mo na ako sinasama. Hindi ka pwede roon, okay? Tsaka nagmamadali ako. Misteryosong tao ka talaga. Siguro babae yun, ano? Siguro. Sige.
Ray? Oh, ano ba yan? Ang dami naman. Ito, mga dala ko mga groceries. Ayan, kasi napansin ko yung ref mo, mukhang wala naman. Baka maubos naman ang allowance mo yan. Ang dami-dami niyan. Hindi. May savings naman ako eh, huwag kang mag-alala. Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Nautusan ko na may maid sa kabilang bahay eh. Okay lang sabi. Eh kung ako nga, gumagastos nga ako ng 500 sa mga walang kwentang bagay. Oh, dito pa kaya? Okay. Bumili ako ng mga... Ano ba meron dito? Okay, may mga juice. Tapos, bumili ako ng atay ng manok. Kasi nabasa ko sa isang magazine na ang mga bagong panganak daw kailangan ng vitamin C and iron. O sige, dito ka na kumain. Magluluto kita ng beef steak ha. Oy, cute. Tsaka birthday ngayon ng papa mo. Daddy mo. Birthday niya ba ngayon? Naniniwala nga ako hindi ka close sa daddy mo. Ma, telepono ko si Mami Elma daw may project para sa inyo. Sinabi ko na ayoko muna mag-entertain ng calls. Sabihin mo kay Mami Elma, ayoko pang gumawa ng pelikula. Dearest Tony, here's something wonderful for your birthday. I've read the book. It's about love, pain, and growing up. It's about us. Love, Lorraine. Dearest Tony, I have another surprise for your birthday. I'm pregnant. Magkita tayo sa library after your class today. I love you, Lorraine. Alam mo, una ko malamang buntis ako. Hindi ko alam kung paano ko i-announce kay Tony. Ano sabi niya nung malaman niya? Tuwang-tuwa siya. Unfounded pala yung mga pangamba ko. Hindi kasi namin napag-usapan tungkol sa baby eh. Natuwa kaya ang dad nung ipagbuntis ako ng mami. Alam mo ba, kaya sila nakapag-asawa ng wala sa panahon dahil sa'yo. Dahil sa akin? Pareho pa kasi sila nag-aaral nun eh, nung nabuntis mama mo. Hindi ko alam yan ah.
Alam mo, nung nag-aya na magyaya na magtanan si Chona, hindi pa handa papa mo noon. Siguro hindi natuwa ang dad sa pagpunti sa akin ng mami. Ang sabi ko, hindi handa ang papa mo noon. Ganon din yun. Ibig sabihin, ganon. Kaya malamig sa akin si dad. Alam mo bang mahal na mahal ka ng papa mo? Hindi lang siya marunong magpakita ng pagmamahal. Alam mo naman ang ama, hindi demonstrative sa anak nilang lalaki. Ganon pa rin yun, malamig pa rin siya sa akin. Nakakatawa talaga kayo mag-ama. Madalas ka rin niya i-complain sa akin eh. Masyado ka daw malamig sa kanya. Malamig siya sa akin eh. Masyado kasing closeness niya ng mami mo eh. Feeling niya siya lang, mami mo lang mahal mo. Sinabi niya yun? Siguro nagsiselos lang siya. Pero, yun ang palagay ko. Siguro nagsiselos lang siya. Talaga? Natatanda mo bang sinabi ko sa'yo? Yung tungkol sa aming dalawa ni Robert. That I could have had the affair, pero hindi ako nagpadaig sa tukso dahil sa likuran ng utak ko, alam kong mahal ako ng daddy mo. What a lie. Look! Look at that man. He's betrayed me. He betrayed us! All that I ended up admitting. Yan ang sinababa mo. Yan ang sinababa mo. Ito na ang Alam na ng mami tungkol sa inyong dalawa ni dad. Ha? Paano niya nalaman? Nakita niya yan sa mga gamit ni dad. Ano naging reaction niya? Siguro galit na galit siya, no? Lorraine, alam mo, hindi siya titigil hanggang di ka niya nahahanap eh. Sabi nga niya, pagtatanong niya raw yung address mo sa eskwela na pinatuturuan ng dad. Sa bagay, alam ko naman na darating at darating din ang panahon na magkikita kami ni Chona. Lorraine, kailangan lumipat ka ng tirahan. Para ano? I-iskandalo yun ka ni mami. Pag nalasing yun, ang i-iskandalo yun. Ano pa bang iskandalo ang gagawin niya sa akin? Ito nga ang pagiging unwed mother ko, malaking iskandalo ni. Pero, Bakit ba? Parang takot na takot ka. baka kasi kung anong gawin niya sa'yo eh. Ano bang kaya niyang gawin sa akin? Mumurahin at iinsultuhin lang naman niya ako eh. Kaya mo tanggapin yun? Hindi naman ako mamamatay sa mura at insulto eh. Huwag niya lang sasaktan si Mikey. Hirap din pala ng kalagayan mo. Pinasok ko to eh. Di, pangatawanan ko. Diba? Alam mo, sana hindi na lang nalaman ni mami itong lahat na to eh. Sana nga. Eto nga eh. Gumagawa ako ng sulat sa mami ko sa street. Yun. Pinagtapat ko na sa kanyan lahat. Pupunta ka sa States? Kung patatawarin ako ni mami. Kung tatanggapin niya ako. Pero palagay ko tatanggapin niya ako dahil liberated naman siya. Salamat nga pala sa mga paalala mo. Hindi ko alam na sa bandang huli pala ikaw pa magiging kakampi ko. Mike! Nakuha ko ng address ng babae.
from university. Palipat-lipat siya ng tirahan. And you know what I found out? She is a delinquent student. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa niya natatapos ang kurso niya. Pupuntahan mo ba si Lorraine? Pupuntahan ko siya bukas ng umaga. I want to catch her by surprise. Mami, kailangan niyo pa ba yung gawin? Patay na ang dad, ano pang pag-aagawa ninyo? Ang alaala ng dati mo, tayo lang dalawang may karapatang magluksa sa pagkawala niya. Walang babaeng dapat makihati dyan. Minahal din ni Lorraine si dad. Siguro may karapatan din siya magluksa. Kung ka na kung mga pinagsasabi mo, dapat niya mahal sa daddy mo. Ikaw ba si Lorraine? Pasok kayo. Tuloy mo kayo. Maupo po kayo. Thank you. Do you want coffee? No. Coke? No, thank you. Minahal mo ba si Tony? Hindi ako magpapapansin sa kanya kung hindi ko siya minahal. Kapuntis din ako sa kanya noon. Kaya kanya pinakasalan. Pero, nagpabuntis ka pa rin sa kanya. Kahit alam mong hindi ka na niya makakakasalan. Hindi ako ganun kapanatiko sa kasal. Oo. Nakalimutan ko masyado ng moderno ngayon mga babae. Ano? Anong ipinangako sa'yo ni Tony? Wala. Wala ba siyang pinangako sa'yo? Magandang kinabukasan. Halimbawa, wala ba siyang sinabi sa'yo na wala yung ako ng tuluyan? Sa akin. Hindi kaya mo nga ako nito. Hindi ako siya. At nagkasya ka na sa ganong klaseng arrangement? Hindi ka ba lugi doon? Hindi po ba ako magre-reklamo? Hindi nga nakita nito yung anak mo. Hindi niya nakita. Nanganak ako 2 linggo. Pagkatapos niya, di ko alam. Di ko alam.
Maraming sa... Right? Kagagaling lang dito ng mami mo ah. Ewan ko. Kaya na pa ako nasa labas eh. Ano nangyari? Kung iniisip mo inaway ako ng mami mo, kakamali ka. Anong pinag-usapan niyo? Wala. Sana inaway niya na lang ako. Kasi matatanggap ko yun eh kung aawayin niya ako. Pero hindi. Naawa siya sa akin. Naawa siya sa akin. Dapat, tama. Tama. Tama nga akong kaawaan. Hindi ka dapat maawa sa sarili mo. Wala na yung taong mamahal talaga sa anak ko. Di ko kayang buwan si Mickey na Andito naman ako eh. Aalaga ako kayo. Mahal kita, Ray. Magkakaroon akong decisions. Nandito naman ako. May panahon na siguro para tumayo siya sa sarili at mga paa. Lagi na lang kasi ako nakasandal sa mga lalaki nagkakaroon ng relasyon sa akin. Pero mahal kita, Ray. Alam mo kung makapaghihintay ka lang, pag-graduate ko, pakakasal tayo. Napakabata mo pa para isipin magpapakasal. Pag-graduate ko, 21 na ako. Graduate mo, 29 na. Pero kailangan mo. Kailangan mo makatapos ng pag-aaral. Kailangan mo lumaki at humanap ng babae kaedad mo. Yung walang sabi, Eh, hindi na iba sa akin ang anak mo. Kapatid ko naman yan eh.
Pinagtatawanan mo ako? Hindi kita pinagtatawanan. Pinagtatawanan ko yung sarili ko. Kasi sa amin ni Tony, siya teacher, ako estudyante. Ngayon naman, sa ating dalawa, ako nagtuturo sa'yo kung paano mabuhay sa umibig. Kailan? Mami Elma, alas 11 na. Okay, I'll be there. I'll see you. Mike! Mike, may bagong pelikula ako. Ha? Oh, that's great! And you know what? It's fantastic material. Matagal ko nang inaawitan to kay Mami Elma. Mike, Yes. pagbubutihan ko ang pelikulang to. I know your daddy will be proud of me. I'm sure he will. I'm sure he will. Okay, I have to go. May story conference pa kasi kami. Okay, just go! Sige na, huwag mo na... Teka. Kinabit ka na naman yata. Galing ako kay Andy, okay? Sige na. Are you sure? Yes! Hindi. Go na. Huwag mo pagkitayin yung producer. Baka siya pa yung direct ng pelikula. Ikaw ba si Mike? Wala ka sila rin dyan. Nag-abroad, pero meron din masulat sa'yo. Ito. Mahal kong Mike. Pagkabasa mo nito'y nasa States na ako. Pero umasa kang hindi kita makakalimutan kahit kailan. Huwag mo ipagkamali sa pag-ibig ang nararamdaman mo sa akin. Napakabata mo pa para komplikahin ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Natatagpuan mo rin ang tamang babae para sa'yo. Pagkatapos ang magitan sa akin, nasisiguro kong may natutuhan ka kahit papaano tungkol sa buhay at sa babae. Nagmamahal, Lorena. May problema ka ba? Nag-break kami ni Alvin eh. Akala naman niya happy na buhay ko siya. He's so conceited. Siya na naman pa kailangan kong palaging i-please. Paano naman yung feelings ko? Sorry kasi I just feel so rotten eh. Alam mo, mabuti pa mag-snack tayo. Tapos dun mo ihinga lahat na sama ng loob mo sa akin. Wala ka bang klase? Vacant ko ngayon. Tara! Sige. Mike!